Sa iba pang mga balita, pangalawa sa huling pagdinig naman ng Senado sa panukalang Bangsamoro Basic Law isinagawa ng Senate Committee on Local Government. Mga sultanato sa Sulu dumalo upang iparating ang kanilang panig ukol sa naturang panukala. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Jade Miguel mula sa Senado, live. Yes, Princess, muli ngang ipinagpatuloy ng Senado ang kanilang pagtinig ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito na ang ikalawa sa huling pagdinig na isasagawa ng Senado kaugnay ng naturang panukala. Sa pagdinig ngayong araw, inimbitahan ng mga representante ng mga sultanato ng Sulu upang nilang tindig sa BBL. Matatandaan na ang mga naturang sultanato ay nakausap na rin ng komite sa isinagawa nitong pagdinig sa hulo. Maliban sa kakulangan sa pagkonsulta sa mga sultanato sa pagsasagawa ng panukala, ang isang isyu na kanila pang ipinarating ay ang pagkakabilang ng sulusi sa katubigan ng Bangsamoro sa oras na ito ay maging batas. Ayon pa kay Princess Jacel Kiram ng Sultanato ng Sulu at Borneo, isa pang ikinababahala nila ay ang pagkakaroon ng wali na siyang mamumuno sa gobyerno ng Bangsamoro. Samantala, tinanong naman ni Senador Bongbong Marcos ang kinatawan ng OPAP na si Undersecretary Jose Lorena kung bakit hindi na konsulta NATO ukol sa BBL. Ngunit iginiit ni Lorena na ang sinasagawang negosasyon ng gobyerno ay hindi lamang para sa MILF kundi para sa mga Bangsamoro. Sinabi pa ni Lorena na nagkaroon din ng Bangsamoro Congress kung saan ang mga sultanato ay nirepresenta ng MILF. Bukod pa rito, inamin din ni Lorena na hindi ang Organization of Islamic Cooperation o OIC ang nagsabi na sa MILF naman sila makipagnegosasyon kundi isaan niya itong inisyatibo ng gobyerno na kausapin ang naturang rebeldeng grupo. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Kasama ang Unit 4, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Maraming salamat sa iyo, Jade.